Ayan na naman mga kababayan, bumanat na naman po si Manong Chabet. Eto mga kababayan, basahin natin ang kanyang sinabi at sagutin ho natin. Ang sabi niya kasi dito, we will schedule a one-time big-time rally. Nakikiusap daw po siya na lahat ng religious organization, lahat na nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption, it should be ASAP and we will march to Malacanang. Mga kababayan, ito po ang sagot ko dyan, no? With due respect po, Manong Chabet, wag nyo na pong idamay ang taong bayan sa mga agendang ginagawa ho ninyo. Bakit to? Ito, sasabihin ko lamang po ang katotohanan sa mga makakanood po ng video na to mga kababayan, ha? Pagod na po ang taong bayan. Wag nyo na pong idamay sa mga itong rally-rally. Sapat na po na naipakita itong galit ng tao sa gobyernong ito. Hindi pa po ba sapat nung September 21, nagkaroon ng pagkakataon mag-rally, lahat-lahat na po yun nagpunta, nagkaroon pa po ng gulong nangyari. Hindi pa po ba sapat yun para gisingin ang gobyernong ito? Nung November 16, 17, di po ba ang INC nagpatid po ng mensahe? Hindi pa po ba sapat yun? November 30, nagkaroon din ng rally. Hindi pa po ba sapat yun? Ngayon gusto nyo na naman magkaroon ng malawakang rally. For what? Yun na naman ang gagawin pagkatapos na ano mangyayari. Hindi po yun ang solusyon, Manong Chabet, sa mga kababayan ko. Hindi po yun ang solusyon. Tama na po yung nagawa ng mga nakaraan na rally na nagbigay ng sinyalis ang sambayan ng Pilipino, yung galit laban kontra korupsyon para matakot mag-isip ito mga tiwali sa gobyerno, which is ginagampanan na, ginagawa na po ng gobyernong ito. Kaya nga po ang ating presidente ng Pilipinas, nilalagay niya lahat, transparency, accountability, pinapakita na po sa sambayan ng Pilipino at umaaksyon na po ang mga nasa gobyerno natin. Nakikita naman ninyo may mga nakukulong, may mga nakakasuhan at patuloy pa rin po ang investigasyon, patuloy pa rin po ang pagpapanagot. Ngayon eto si Manong Chabet gusto niya magkaroon na naman po ng panibagong rally. Diyos mio Marimar, mga kababayan, hindi na po akma, hindi na po tama yung mga ganitong kalakaran. Ito mga kababayan, makinig ko kayo. Itong rally na to ay hindi ko nakikita na yung sinseridad, yung seryosong laban kontra korupsyon. Dahil ang totoong laban kontra korupsyon ay daanin ho nila sa legal na proseso. Kung merong katiwalian sa nangyari sa gobyerno, hayaan na lang sana ni Manong Chabet na gampanan ng ating presidente, ng administrasyon niya na magtuloy-tuloy ang pagpapanagot. Ngayon, kung nakikita nyo at napapansin ninyo itong pinagagawa po ni Manong Chabet ngayon, na ginagawa niya ngayon, nakapokus lang siya kay PBBM at ang gusto niya ay pabagsakin si PBBM. Ano ang dahilan? Anong reason bakit kailangan si BBM ang targetin mo at pabagsakin mo? Di ba ang mga tiwali sa gobyerno na nakikita mo, ay makikita mo naman kung sino-sino yung mga tiwali na yan. Di ba? May mga datos, may mga ebidensya. Ngayon, bakit kay PBBM ka nagagalit at siyang gusto mong pababain? Di po ba? Ganito lang kasimple, Manong Chabet, sa mga kababayan ko makakanood nito. Kung totoong merong katiwalian ang Pangulo at hindi karapat-dapat at maraming nalalaman si Manong Chabet, bakit hindi gayahin ni Manong Chabet ang Vice Presidente na nag-hire ng 16 abogado para ipagtanggol siya? Tama po ba? O ngayon, ano bang logic dito? Mayamang si Manong Chabet, mag-hire ka ng more than 16 na abogado, kumuha ka ng 50 abogado, asikasuhin nyo yung mga nalalaman mo. Sabi mo nga may nalalaman ka na si PBBM ang pinuno sa lahat ng pangungurakot dito sa bansang Pilipinas. Kung may nalalaman ka pala, di kumuha ka, mag-hire ka ng 50 abogado, mag-file kayo ng kaso sa Pangulo for impeachment. Di ba? Patunayan nyo sa sambayan ng Pilipino na totoo ang mga nalalaman mong aligasyon laban sa Pangulo. Di ba? Para at least malaman ng taong bayan pag nakita nila, may mga ebidensya nga, may probable cause nga na ginagawa. Di ba? Merong nagpapatotoo. Korte na nagsasabi. Kung yun lang may papakita nyo sa sambayan ng Pilipino, maraming makikisaw sa inyo. Pero itong ginagawa ninyo, another rally na naman, another pahirap na naman sa taong bayan. Marami na naman Pilipino mapapaniwala, marami na naman Pilipino na talaga may stress dahil sa mga ganyang rally-rally na yan. Mga kababayan, ito pong ginagawa na to. Isa lang ho masasabi ko kay Manong Chabet. Manong Chabet, daanin nyo na lang ho sa legal. Mag-file kayo.
ng reklamo, legal na proseso sa presidente ng Pilipinas kung may nalalaman kayong katiwalian. Huwag nyo na pong idamay ang sambayan ng Pilipino. Uulitin na naman ninyo yung mga nangyari noong makaraan na paulit-ulit na lang. Isa lang masasabi ko sa mga kababayan ko, with due respect po, Manong Chabet, yung ginagawa ho ninyo, hindi ko nakikita na ito ay para sa pansarili, para sa interes ng mamamayang Pilipino. Ang nakikita ko dito, para sa pansariling interes ninyo. Sorry po, with due respect po, bakit ko nasabi? Kasi kayo ay may problema sa batas natin ngayon. May kinakaharap kayong mga kaso. Tama, mali. Dahil may mga kinakaharap kayong kaso, kaya hindi rin ako nagtataka dahil mga kaibigan nyo may mga kinakaharap din kaso. Baka yun po ang dahilan kung bakit talaga naging motok kayo ngayon. Hindi ko kasalanan ng presidente yan yung mga kinakaharap nyong kaso. Ang isipin nyo na lang ho, kung totoo ang pinaglalaban ninyo, ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino, no? Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino na yung mga akusasyon ninyo, mga nalalaman nyo, idaan nyo po sa impeachment trial. At para mapatunayan sa korte kung gaano katotoo ang mga nalalaman ninyo. Siya lang mo masabi ko ulit. Lalabas sa bunganga ko, tulad ng sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo.